Magandang umaga! Magandang umaga sa inyo mga bata! Handa na ba kayo sa ating bagong aralin sa araw na ito? Kung ganon, tayo na magdadasal. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear God, when we add love to the world, subtract evils from our lives, multiply the good news of your Son, divide and share your gifts to others, so we can please and serve you, Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, mga bata, isang magandang umaga sa inyo. Mga bata, alam niyo ba yung awiting 10 malalusog na bata? Kung ganon, ating itong aawitin. Kayo nga'y magsitayo muna at sabay-sabay natin itong aawitin na may aksyon. Handa na ba kayo? Sige, aawit tayo ha. Isa, dalawa, tatlo, mga bata, apat, lima, anim, mga bata, pitong, walo, siyam na mga bata, 10 malulusog na bata. Isa, dalawa, tatlo, mga bata, apat, lima, anim, mga bata, pitong, walo, siyam na mga bata, 10 malulusog na bata. Nagustuhan niyo ba mga bata ang ating inawit? Magaling kung ganon. Mga bata, tungkol saan ang ating inawit? Tama, tungkol sa 10 malulusog na bata. Sabihin niyo nga sa akin, paano ba tayo maging malusog? Magaling, tama. Kakain tayo ng masustansyang pagkain. Gaya ba ng ano ang dapat nating kainin? Tama, gaya ng gulay at mga prutas. Ano bang ibinibigay sa atin ng mga ito sa ating katawan pag tayo kumakain? Magaling, tama kayo. Nagbibigay sa atin ito ng lakas at magandang kalusugan sa ating katawan. Kumakain ba kayo dapat nito? Yes, very good. Dapat araw-araw tayong kumakain ng mga gulay at saka prutas. Mga bata, natatandaan niyo pa ba yung ating pinag-aralan nung nakaraan? Yung pagguhit natin ng mas marami, mas kaunti, o kasindami ng ating mga bagay. So ngayon, tayo magbabalik-aral. Atin niyang sagutin yung unang bilang, mga bata. Doon sa unang bilang na meron tayo, yan, guguhit daw tayo dito ng mas kaunti. Mas kaunti dito sa ating 5 tasa na meron tayo. Kung guguhit tayo ng mas kaunti sa 5, ilan ang ating iguguhit na tasa? Tama, guguhit tayo ng 4 na tasa. Ang 4 ay mas kaunti sa 5. Very good. Sunod mga bata. Ayan, guguhit daw naman tayo ng mas marami. Mas marami sa 6 na cupcakes. Kung guguhit tayo ng mas marami doon sa 6, ilan ang ating iguguhit na mas marami sa cupcakes? Tama, ang galing, mahusay mga bata. Guguhit tayo ng 7, sapagkat ang 7 ay mas marami sa 6. Very good mga bata. Sunod. Ngayon naman mga bata, tayo guguhit daw ng kasindami ng nasa larawan. Ano mga bata ang nasa larawan? Tama, mga bag. Ilang bag ang nakikita ninyo mga bata? 8. Mahusay mga bata. Guguhit daw tayo ng kasindami ng 8 bag na yan. Ilan ang ating iguguhit? Tama!
8 rin ang ating iguguhit. Kasi yung 8, guguhit tayo ng kasindami, 8 rin ang ating dapat na iguhit para maging isa lamang ang kanilang dami ng bilang. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay dadako tayo sa paghahambing ng mga bagay-bagay. Gagamitin natin ang mga salitang sa paghahambing ng mas marami, mas kaunti, at magkapareho. Meron tayong 2 hanay. Nasa hanay A at nasa hanay B. Sa unang bilang, meron tayong 7 lapis na nasa hanay A. 4 daw naman na lapis na nasa hanay B. Ano ang dapat nating gamitin na paghahambing na salita? Tama! Mas marami. Mas marami ang 7 kaysa sa 4. Very good. Para sa susunod na bilang. Ano naman ang dapat na paghahambing na salita ang dapat nating gamitin? Meron tayong 3 pambura at 6 na pambura. Tama! Mahusay, ang galing. Mas kaunti. Mas kaunti ang 3 kaysa sa 6. Very good mga bata. Sa huling bilang, ano ang dapat nating ilalagay na tamang salita na paghahambing? Sa hanay A, may 5 pantasa. Sa hanay B, ilang pantasa din meron? 5. Tama, ang galing, mahusay mga bata. Magkapareho. Magkapareho dahil iisa ang bilang na nasa hanay A at ang nasa hanay B. Mahusay. Mga bata, meron akong ipakikita sa inyong larawan ng isang hayop. Excited na ba kayong makita kung ano to? Kung ganon, tingnan natin kung ano ang nasa larawan. Ayan! Ano mga bata ang nasa larawan? Larawan ng isang buwaya. Mga bata, itong ating buwayang ito ay nagugutom. Pag ba tayo nagugutom, ano ang nais nating gawin? Yes, nais nating kumain. Kaya naman, itong buwayang ito ay meron siyang saging. Sa unang bahagi ng ating saging, ilang piraso mayroon tayo, mga bata? Yes, tama. 4. Sa ikalawang bahagi ng saging, meron siyang 3 saging na piraso. Kung paghahambingin natin ang saging na meron ng ating buwaya, anong salitang paghahambing ang ating gagamitin mga bata? Very good. Mas marami. Tama. Mas marami ang 4 sa 3. Ngayon ang tanong ko mga bata, balik tayo, di ba siya'y nagugutom ano? Alin kaya dyan sa 2 saging na yan ang kanyang kakainin? Yung bang mas marami o yung 3? Yes, syempre, yung mas marami, di ba? Tingnan nga natin kung tama ang ating sagot. Kung mas marami nga ang pipiliin. Kasi pag si ma'am pinapili ng saging, ay mas pipiliin ko yung mas marami. Tingnan nga natin itong buwaya. Ayan! Mahusay mga bata. Tama ang ating sagot. Mas marami nga ang nais kainin ng ating buwaya. Mga bata, tingnan niyo yung buka ng bibig ng ating buwaya. Saan direksyon siya nakanganga o nakabuka? Tama, sa direksyon ng kaliwa. Ganito yung buka ng bibig ng ating buwaya. Nakaharap ito sa direksyon ng kaliwa. Kapag mga bata, ganito ang nakikita ninyo, ito'y sumusimbolo sa mas marami. Sabihin nyo nga mga bata, mas marami. Ayan, mas marami.
Ito ngayon yung simbolo na ginagamit kapag nakakita kayo ng buka ay nasa direksyon ng kaliwa. Simbolo nito ay mas marami. Naunawaan nyo mga bata? Very good. Mga bata, may isa pa ulit tayong larawan. Ayan, isa uling buwaya, no? Sa pagkakataong ito, mansanas naman ang kanyang nais kainin. Pero bago natin tingnan at tukuyin kung alin dyan sa mansanas na yan ang kanyang kakainin, sagutin muna natin ang ating katanungan. Ano ang salitang paghahambing ang ating gagamitin? Very good mga bata, mahusay talaga kayo. Mas kaunti. Tama. Mas kaunti. Ngayon mga bata, mas marami ang nais niyang kainin. Ngayon mga bata, pansinin ninyo yung buka ng bibig ng ating buwaya. Diba ngayon, nasa bahagi naman ng kanan. Yan. Nasa bahagi naman ngayon siya ng kanan. Ngayon mga bata, kanina, nasa kaliwa, di ba? Kapag nasa kaliwa, yung sagot natin kanina, ano nga yun? Ang simbolong ito ay ginagamit sa tama, mas marami. Ngayon, ito, nasa bahagi ng kanan, ano kaya ngayon ang sagot natin? Tama, galing! Mas kaunti. Ayan. Itong simbolong ito, kapag nasa bahagi ng kanan, mga bata, ito ang simbolo ng mas kaunti. Sabihin nyo nga mga bata, mas kaunti. Very good. Muli mga bata, isa uling buhay ang makikita natin. Tingnan nyo ang ating nasa larawan. Ayan. Baby buhaya naman ngayon ang meron tayo. Nais din niyang kumain. Tingnan natin kung anong pagkain ang meron siya. Wow! Bayabas. Sa unang bahagi ng ating larawan, may ilang bayabas meron siya? Isa't kalahati. Tama. Doon sa pangalawa, meron din siyang isa't kalahati. So ano masasabi ninyo kapag ganyan ang bilang ng nasa larawan? Tama, mga bata. Magkapareho lamang. Yan, magkapareho. Ngayon mga bata, di ba sabi natin kanina, ang baby buwaya ay gusto din kumain? Sa palagay niyo mga bata, alin dyan ang kakainin ng ating baby buwaya? Lahat kakainin niya? Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Ay, tingnan nyo ang baby buhaya kung anong ginawa. Wala siyang kinain. Anong kanyang itsura? Nakatalikod siya. Wala siyang kinain. Bakit kaya mga bata? Tama. Dahil magkapareho lamang ang kanyang bayabas na kakainin. So, hindi muna niya kakainin. Dahil nais niyang dalhin lahat ang mga bayabas. Pag ganyan mga bata, wala tayong nakikitang bibig ng buwaya at magkapareho lamang ang bilang. Tingnan niyo ang posisyon ng kanyang kamay. Di ba siya'y nakadipa? Dalawang kamay ang nakataas sa kanya? Ibig sabihin, pantay lamang ang bilang ng bagay. Ano mga bata? Ito yung sumisimbolo sa magkapareho. Pag nakakita kayo ng ganyan, mga bata, isinusulat natin ang simbolong ganito, dalawang guhit, na ibig sabihin ay magkapareho. Sabihin nyo nga mga bata, magkapareho. Magkapareho. Very good. Ang galing mga bata. Ngayon mga bata, titingnan natin kung lubos nyo ngang nauunawaan ang ating mga pinag-aralan. Meron tayo ngayong sasagutin. Tingnan nga natin kung kaya natin sagutin. Gamit daw ang mga wastong simbolo ng mas marami,
mas kaunti, at magkapareho. Okay. Para sa unang titik, titik A, meron tayong 12, blank, 15. Ano ang dapat nating isulat na sagot? Tama! Magaling mga bata. Mas kaunti. Tama, ang galing. Mas kaunti ang 12 sa 15. Sunod na titik. Ano ang ating isasagot? Meron tayong bilang na 15, blank, 15. Tama, ang galing, mahusay mga bata. Magkapareho. Magkapareho ang tamang sagot. Sa sunod na titik, meron tayong bilang na 25, blank, 31. Ano ang dapat nating isulat na sagot? Tama! Mas kaunti. Mas kaunti ang 25 sa 31. Very good. Mahusay kayo mga bata. Para sa huling titik na ating sasagutin, meron tayong 46, blank, 42. Ano ang ating isasagot? Very good mga bata. Mas marami. Mas marami ang 46 sa 42. Very good. Talagang nauunawaan nyo ang ating mga pinag-aaralan. Okay mga bata, naunawaan nyo ba ang ating pinag-aralan sa araw na ito? Buti naman kung ganon. Sige nga, magbigay nga kayo sa akin ng mga simbolong ating napag-aralan. Isa nga. Okay, tama. Mas marami. Ano pa? Mas kaunti. Isa pa. Magkapareho. Sagutin nyo nga ito. Kapag ganyan ang nakikita niyong simbolo na ang bibig ay nakaharap sa ating kanan, ano ang simbolo niyan? Tama mga bata. Mas marami. Kapag naman nakaharap daw sa ating kaliwa, ganito ang posisyon ng bibig. Ano ang simbolo naman niyan? Very good mga bata. Mahusay. Mas kaunti. Paano kapag wala tayong bibig na nakikita? Anong simbolo naman yon? Kapag magkapareho lamang ang bilang. Tama. Magkapareho. Naunawaan nyo na ngayon, lubos ang ating mga pinag-aralan. Okay mga bata, sabay-sabay nating basahin ang ating tandaan. Tandaan, sa paghahambing ng mga bilang mula sa 1 hanggang 100 ay ginagamit ang mga simbolong mas marami. Kung ito ay nagpapakita ng mas marami, ginagamit ang simbolo namang mas kaunti kung ito daw ay mas kaunti. At ang magkapareho kung iisa lamang ang bilang ng ating mga bagay. Halimbawa, may 6 na lapis tayo at 3 krayola. Mas marami ang 6 kaysa sa 3. Naunawaan niyo ba mga bata? Very good. Ngayon naman, dadako tayo sa ating gawain bilang 4. Pipiliin natin ang tamang bilang sa loob ng panaklong at bibigay natin ang tamang sagot. Ito yung mga sumusunod na sitwasyon. Para sa una, titik, ang 15 ay mas kaunti sa. Ano ang inyong sagot? Very good. Ang 15 ay mas kaunti sa 45. Mahusay mga bata. Sunod na titik, ang 88 ay mas marami sa 77 o 88. Tama mga bata. Ang 88 ay mas marami sa 77. Very good mga bata. Sa titik C, ang 54 ay kapareho daw ng. Yes mga bata, mahusay.
Yan. Sa titik D, ang 90 ay mas kaunti sa. Saan daw mas kaunti ang 90? Very good. Sa 91. Mahusay. Para sa huling sitwasyon na meron tayo, ang 39 ay mas kaunti daw sa. Saan mga bata? Yes, mahusay mga bata. Ang 39 ay mas kaunti sa 49. Very good mga bata. Talagang kayo'y mahuhusay. Ngayon mga bata, pupunta na tayo sa ating gawain bilang 5. Sa pagkakataong ito, kukuha kayo ngayon ng papel. Tapos, isang lapis. Isusulat ninyo ngayon sa inyong papel ang inyong pangalan. Maglalagay kayo ng bilang 1, 2, 3, 4 hanggang 5. Nakahanda na ba mga bata? Sige. Okay. Handa na ba mga bata? Very good. Ngayon, babasahin ko yung tanong. Makikinig kayo. And then, pipiliin nyo lamang at isusulat ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Okay, kung ganon. Sa unang bilang natin, para sa bilang 1, ang 27 ay kapareho daw ng A, 26, B, 27, C, 28. Okay na? Okay, very good. Number 2. Ang 89 ay blank sa 90. A, mas marami. B, mas kaunti. C, magkapareho. Tapos na mga bata. Next, para sa pangatlo nating bilang. Aling simbolo ang angkop daw sa pangungusap na 75 ay mas marami sa 60? A, mas marami. B, mas kaunti. C, magkapareho. Tapos na? Okay, number 4. Anong simbolo ang angkop sa kahon? 55 blank 50 plus 5. A, mas marami. B, mas kaunti. C, magkapareho. Tapos na mga bata? Nakakasabay ba kayo? Okay, very good kung ganon. Para sa huling bilang natin, number 5. Ang 98 ay mas marami sa A, 99, B, 98, C, 97. Okay mga bata? Nakatapos ba kayong lahat? Mabuti naman kung ganon. So ngayon mga bata, para ma-checkan ko, matingnan ko kung tama ba ang inyong mga kasagutan, syempre, ipapacheck ngayon ninyo sa akin ang inyong ginawang iyan. Hahawakan ninyo yang papel ninyo, magpapapicture kayo. And then, isesend nyo sa akin o sa messenger ninyo, isend. And then, pag natapos kong checkan, ibabalik ko sa inyo ang inyong ginawa. Naunawaan ba mga bata? Very good kung inyong naunawaan. Now, dadako tayo sa ating huling gawain. Pagninilay. Madali lang naman to. Okay, babasahin ko, makikinig kayo ha. Sa pagtatapos ng araling ito, nais kitang batiin dahil natapos mo lahat ng gawaing nakapaloob dito. Ngayon, ay nais kong malaman kung ano ang iyong mga natutunan. Yan daw. At kung ano ang iyong nagustuhan sa araling ito. Maaaring magpatulong sa inyong mga magulang. Meron tayong 2 sasagutin. Yan. Para sa unang bilang mga bata, isusulat daw ninyo dito yung inyong natutunan. Ang nakalagay ay, ang aking natutunan ay, pupunan ninyo ngayon ng tamang sagot. Para sa ikalawang bilang,
Ako ay nahihirapan sa. Isusulat naman ninyo doon sa guhit yung inyong sagot kung saan kayo nahirapan. Naunawaan ba ako mga bata? Very good. Okay, hanggang sa muli mga bata, isang magandang umaga muli sa inyo. Paalam! Alin dyan ang kakainin ng ating buwaya? Ay, ang galing naman ninyo mga bata. Tama.